Ay mga ka-vlogs, musta kayo dyan? Ngayon bye, see you later. Ay shoes. Ayan, tayo sa Walmart, bili tayo ng pagkain ng pusa, tsaka yung mga washer sa Princess Auto. Tingnan natin kung magagawa natin. Tsaka gusto kasing, yung last time na nagpunta kami ng Walmart, hindi nag-work yung pin ko. So change ko dito sa sa bahay. Tapos titignan ko kung kung mag-work bagong pin. Init. Yung unang pasok mo dito sa maglagay ako ng sunglasses. Sa kotse, yung singaw, pakainit. Grabe. So, ayan o. Nag-ano siya yung auto climate control. So kaya pagbukas mo ng fan, mag-a-adjust agad. Ayan. Dito tayo sa Walmart niyan. At usap na lang tayo habang tayo nagda-drive. Yan o. So, ito na yung mga kasagsagan ng init ngayong August. Mga yan, first week ng August, second week, third week. Tapos meron silang yan, pababa na yung araw. Tapos sa September meron silang tinatawag na Indian summer, which is around first, second week ng September. Yun, parang pahabol ba na mainit. Ayan, so ang bilis na mga rito. Ayan, shoot, balik pala tayo. Naiwan ko yung wallet ko. Ay nako. Excuse me, kulags. Nga pala sa YouTube, malapit na natin meet yung threshold. Pagka na wala pa rin kaya help me grow the channel, and we'll give back to the YouTube community. If you guys can help grow the channel to our Philcan community and Filipino-Canadian, at sa mga nagbabalak pumunta dito sa Canada, and help us grow this channel. Tsaka syempre yung mga viewers din sa Canada, na makita nila ang buhay Canada, at ma-inspire sila kung gusto nila o hindi. Niyan may nagsasabi ang dami nagre-reaction dun sa scam daw ang Canada ni Kuya. Ang mga ganun I don't know if it's negative or positive, but it's definitely not a good thing for the Filipino community, but it goes viral because parang mga marites ba, right? Ayan mga ka-vlogs, naiwan natin yung wallet natin. Nandun pa naman yung driver's license, saka yung Walmart credit card. Meron kasing Walmart rewards
$6 ata. So I wanna use it before I forget. Tsaka may kailangan tayo sa Walmart. Yan. Tingin tayo ng pagkain ng pusa. Ayos sa sa U-turn mismo dun sa road. So yan, mainit. Iba yung init dito sa Canada no, ka-vlogs. Parang yung pinaplansya yung, kaya yung iba naka long sleeve din. So parang pinaplansya yung yung balat. Hindi siya yung tipong like yung papawisan ka, dry na mainit, parang nakakalapnos. Kaya yan, madali tayong iitim. So yan yan mga vlogs, pili tayo ng Whiskas. Kalimutan kong vlog yung kanina nabili ko sa kanina sa mga pagkain. Ito yung pagkain ng pusa. Yan mga ka-vlogs, naka-encounter na naman tayo ng nagbayad tayo ng pagkain ng pusa. Yung lumapit na empleyado ng Walmart, tinatanong niya, excuse me, sabi niya ganun, are you videotaping us? Sabi ko, of course not. Why should I? I'm not interested in you guys. I'm just doing it for my own blog. I'm videotaping myself. So you should not videotape us without our consent, sabi niya. I know that. Yeah. Ay nako, hawak-hawak ko yung videotape, yung camera. Nagbayad ako na hawak-hawak ko yung card, pinupush ko yung card. Pumunta ata yung, ayaw ko, naka-yellow siya na uniform siguro CSR siya. Are you videotaping us? So ibig sabihin, yung cashier, meron pang tumitingin sa cashier para nitingnan niya kung talagang nagbabayad ka o ano. Hindi ako pumunta doon sa self-checkout kasi nga may hawak-hawak ako. So gusto ko sila yung mag-scan this time. Tsaka tinawag ko, iniba ko na yung PIN ID. Hindi pa rin ata tinanggap. So I'm gonna call yung Walmart Mastercard kung bakit nadi-decline. Binabayaran ko naman yun. So baka may mga late payments, hindi ko alam kasi hindi ko masyado na nagagamit yun lalo na yung mga MBNA na credit cards sa Amazon. MBNA, napakahirap mag-login para malaman mo sa online kung magkano ang balance mo para I think paperless na yung gusto kong malaman, yung alerts ba, pero hindi nila pinapaalam kung paano malaman yun yung sa MBNA. Tapos laging nakakalimutan ko yung password, or kasi pag hindi mo na masyadong ginagamit for a few months, few weeks, nakakalimutan ko yung password
Kasi may parang special character na kailangan, ganun. Tapos kailangan may capital letter sa una or sa uli, whatever, no? So tapos tatawag ka, katagal-tagal ng customer service, no? Yung yung data mo or yung cell minutes mo na-accumulate ng more than half an hour. I mean, ano naman yun, no? Paano kung yung pay-per-use ka ng mga minutes? Diba? May mga ganun Hindi lang naman yung... Kasi pagka kagaya yung sa trabaho ko, yun yung ginagamit kong cellphone kasi unlimited naman. But I think nakikita din nila yun, no? Kung sa bill kung gaano katagal. Right? So yun lang, napagtanto-tanto ko lang. Ayan, so yan yung buhay sa Canada. Kailangan i-ano mo yung credit mo, iayos mo, no? Kasi kung yung credit mo isira, hindi ka makabili ng mga big purchases like, you know, house or sa car, no? Merong mga nakalagay na mga note, bad credit, but they can approve you. Pero may nakita akong vlog sa Vamos, Canada, no? Taga Edmonton nata siya. Vamos, V-A-M-O-S. Yeah, yung mga nagbibigay siya tungkol sa mga immigration, ganyan, ng mga tips, international student visa. Voice over yung ginagawa niya, no? Sabing ganun, parang naging homeless yung kabayan natin dahil sa bad credit siya, tapos na-approvean siya ng used car, pero parang nagkabaon-baon siya hanggang sa tumira siya, na-repossess ata yung tinitira niya, hanggang sa tawag nito, ano siya sa bahay, yung ginawa niyang bahay pala yung sasakyan niya. Tapos couple months napaso yung bayad, so na-repossess, no? So hanggang ngayon shelter na lang siya. Hindi ko masyado natapos sa dulo pero kasi nakakalugmok ba, parang pagka inaano mo sa pinapanood mo lagi mga ganon, mga parang nakakalungkot, parang it's not good for your psyche. Sabi nga nila pagka yung lagi ka nanonood ng news na puro bad news, yun parang naapektuhan yung stress level mo, no? Kaya as much as possible gusto kong manood lang ng mga good news at saka yung mga nakakatawa, ganyan. It's not that I don't wanna know or I don't wanna empathize with them, but it's good for your well-being, right? So meron ka ng sariling problema, tapos maririnig mo pa yung problema ng mga ibang tao, parang nakakalugmok, no? Sa damdamin. Kaya I mean, once in a while, kung magre-retreat ka, enlightening ka, yun yung mga ginagawa ng mga iba, no? Pagka yung parang masyado ka ng sobrahan ng ligaya, maganda ka rin enlighten na ang mundo ay hindi lang puro ligaya o kalokohan, kundi you should think about the community also. Yan, yung community service, ganyan. Yeah, kumbaga you give back to the community that gave you
life kagaya ng Canada. I'm very thankful sa Canada, no? Hindi yung mga ibang tawag nito, yung mga nagsasabi na scam daw yung Canada. Just get out of Canada if you think it's a scam, right? You don't have to let the other people know about what you've been going through. I mean, yeah, like I said, you can share social media, but people have a choice to either react to that or just watch it or just ignore it, right? So I chose to ignore it. That's why wala akong mga vlog na tungkol sa mga reaction ng mga ganyan ng scam daw yung Canada. I mean, nagba-viral siya, pero I don't know if they're doing it for themselves or for other people, but it's basically just, if it goes viral, then that means people are just curious, right? So that's what I think. So I'm doing stuff that educates and entertain, I guess. Edutainment. Yan. So alright mga vlogs, hindi na tayo mag-unload na tayo ng ating napamili. Ay, hindi ko pala napuntahan yung Princess Auto. Tingin tayo ng washer doon sa natin, para doon sa pader, sa bakod pala. Anyways, next time. Hi mga vlogs, it's Tuesday afternoon, maulan. Lunch tayo sa Little Caesars. $10, $9.44 lahat. You know, laging nag-ask ng tip, pinipick up mo lang naman. I don't know if you're supposed to tip when you're just picking up. Hot lunch na, $8.99 plus tax. May kasamang drink. Ito yung drink na kinuha ko, Dr. Pepper, zero sugar. Masarap din. Ayan mga ka-vlogs, punta tayo ng Heart. Tapos lang natin kumain ng lunch. Ulan eh. Yan. Tapos mga minsan pagka sa first day of winter, no, mga ano yan, alas 3 yan, madilim na. Yan, mga Christmas time o December 15. Tapos pataas na naman. Yan lang, no, ang ating
panahon, no? Pabalik-balik, paiba-iba lang yung tao, time tsaka yung space. So but yung ano, constant yung tawag ito, yung orbit ng Earth. Ewan kung lumalaki ang galaxy natin o universe, pero yung sinasabi nila, climate change, ang pinaka-hottest daw in the record is July 2023, 16 something degrees average sa buong daigdig, na parang 3/4 of a degree difference from 2019. Ang nag-set ng record na dati 2019, pero mukhang maano naman, sa susunod na mga year mukhang magbe-break na naman yung mga record na yan, no? Kasi paano na, no? Powers maybe, yeah, powers, pero we have to cope with it. We have to make some changes. We have to take care of our environment. Ayan. Carbon tax, I don't think it's doing anything. It's just taxing people with something, pero wala namang changes na ginagawa sa kung makikita mo na siguro, I don't know kung yung mga carbon tax na yan ay yung mga ginagamit paglagay ng mga charging station. I don't think so, kasi yung mga kumpanyang nag-ano dun, Tesla ata, at saka ewan kong government din. So charging station tsaka solar energy, no? Ang mangyari kung paano na tayo, tawag nito, painit ang ating climate. So kailangan maglagay na tayo ng solar to collect the solar energy para convert as electrical para sa mga bahay, right? So yan.